Mayong hapon sa tanan, mga kaigsunan. Happy Sabbath. Naanad mo kong Sabbath God mo na nga dagang tao. Na nga Happy Sabbath na lang. Advance. Pero, nalipay ko mga kaigsunan nga naata. Kauban sa mga kaigsunan. Dagan-dagan. Pero dagan po'y wala maka-appeal mga kaigsunan. Okay. Na po'y mga obligasyon. Pero pasalamat nga murag majority naka-attend sa ato ang tigom. O ngani hangyo nako sa mga kaigsunan nga panahon ani nga mga katiguman ato gid i-focus ang atong atensyon sa ato ang pagtuon kay dinhi mga kaigsunan sa ato ang meeting makatuon ta makakuha ta og mga leksyon nga wala pa nato pod kanang wa pa nato kuha bitaw wa pa nato masabti ang uban no. So kining akong mensahe kuan ra man kining 30 to 40 minutes raman igaw na una ko sa may akong mensahe sa inyo mga kaigsunan. Kini na lang siguro ang 42 months prophecy kay video di makay ni taas nga study no? Sa dugay na ko sa Davidian mga kaigsunan papagig ko kadungog ani nga study nag-study ani mga kaigsunan. So kamo nakadungog na mo ani mga kaigsunan ha isang tong nakadungog. So atong tan-awon unsay position sa Vision aning 42 months sa study. Kaya abi ninyo mga kaigsunan alang sa bag-o ang Davidian sa panahon ni Sister Florence Hotep time set sila og 42 months prophecy. Mao ni siya nga namugna ni siya nga study mga kaigsunan tungod sa ilahang study sa una nga mao'y nagkabungkag sa mga taga-Wiko mga kaigsunan nga 3.5 years 42 months dato pa kuan siya sa 1955 mautoy siya ending sa study nila sa 42 months. Mao na mga kaigsunan kay wala man natuman, wa man himong reality ang 42 months prophecy nga ilahang gi-istudyuhan. Mao nang resulta nga naay siya to naka-outblow nga nahitabo mga kaigsunan. Mao na nga ako ni siyang ihatag sa inyo nga prophecy para nga masabtan po nato ang posisyon mahitungod aning 42 months prophecy. Okay ba sa inyo mga kaigsunan? Okay. Pero sa dili ta magpadayon manlod sa atas pagampo. Maluloy unog silimbahan ng mga mahantag sa mga kinabuhi. Nini mo oras sa Dios. Ang iyo kami sa imong kaluoy nga ikaw makikauban ka namo samtang magatuon kami sa mga pulong may tungod sa prophecy sa 42 months. Masabtan na mo kini Ginoo o nga makatabang kini sa among pagpangalagad kanimo Ginoo. Kininta na ako pangayo sa hanggang Ginoo Jesus personal luwas. Amen. Sa Revelation 11:2 nagaingon diha ang passage Revelation 11:2. Nagaingon diha, but the court which is without the temple live out, and measure it not, for it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread underfoot 42 months. Dato pa, kini nga prophecy mga kaigsunan, daghan kayo wala pa kayo kasabot ani nga prophecy
nga nag-ingon dia, the holy city shall be tread underfoot 42 months. Ang balaan nga siyudad, pagkatamakan ni siya, tread underfoot 42 months. Mao na nga sa panahon sa atong mga pioneers, nangadismaya sila kay wala man ni siya matuman sa ilang panahon. Gitawag ni siya og at the last 42 months, mga kaigsonan. So, atong sunod nga slide, nagaingon rin, the holy city shall be the Gentiles, no? Kanang close and open parenthesis, kanang didiha, Gentiles, tread underfoot 40 and 2 months, Revelation 11:2, not part of 42 months, but 42 months. Kini nga study, mga kaigsunan, nabuo ni Brother Bingham nga study after sa na-knockout blow ang wiko, mga kaigsunan. Muna nga, nag-ingon siya, the holy city shall be, iyang gikuanan o close and open parenthesis, tread underfoot 40 and 2 months, Revelation 11:2, not part of 42 months, but 42 months. So ato pa, mga kaigsunan, iyahang tamakan ang balaan nga siyudad, dili part, no? Kundili tibuok, no? Tibuok sa 42 months. Nagyan diri nga ang 2 TG 15 verse 9. 7 times 7, 49. Determine the year of Jubilee. Ito pa, ang 7 times 9, 7 times 7, 49, mo nag-determine sa Jubilee. The liberation of the people and of the land, the type of the kingdom complete. Besides any other significance, the 42 months being only 6-7, it signifies that the holy city, Jerusalem, will not be trodden down all the way up to the time of the antitypical Jubilee. The Gentiles are to be driven out of it before the mystery of God is finished, before the seventh angel begin to sound. Sa may atong pagsabot, mga kaigsunan na. Ipasabot na rin nga ang Jubilee 49, no? 7 times 7, pero ang 42 months nakakuan lang siya og 6 times bila 6 sevens, no? The 42 months being only 6 sevens. Wala siya kaabot og 7 times 7. Then naging siya, it signifies that the holy city Jerusalem will not be trodden down all the way up to the time of the antitypical Jubilee. So lang pagsabot na all the way up. Ha? It signifies that the holy city Jerusalem will not be trodden down all the way up to the time of the antitypical Jubilee. So ito pa, dili siya tamakan nga mula pa siya sa antitypical Jubilee. Bot pasabot nga before sa antitypical Jubilee, tamakan siya sa Gentiles, trodden down underfoot by the Gentiles. Another slide.
Mm. Nagingon. Thus, the rod bears out what the scripture shows, that the 42 months of Revelation 11 to, not the 1,216 of Revelation 11:3, are the last 42 months, the last mile of the long period of intermittent Gentile control of Jerusalem. It follows then that at their expiration, the trading Gentiles are forever driven out of the land. Hence, with the ending of this terminal 42 months, ends the final 42 months of the Gentiles' time of intermittent treading Jerusalem, the holy city, underfoot. As being rightly stated, atong tanaw, all know that the holy city has been trodden underfoot of the Gentiles since AD 70. So makita nato mga kaigsunan nga kining ang promised land trodden down siya sa Gentiles since AD 70. Therefore, this 42 months coming as it does after the falling of the Lateran clearly and undeniably shows that this prophecy is speaking of the last 42 months, that the Gentiles will be allowed to trade the holy city. 11 Code 5.5 paragraph 1. No? Sa ito pa mga kaigsunan, ambot pasabot nga naagi coming nga last 42 months. No? Nga nagyon diri after the falling of the Lateran. Then shows that this prophecy is speaking of the last 42 months. The Gentiles will allowed to trade the holy city. Makita bitaw na ko mga kaigsunan nga sa kining dito sa Promised Land, daghay kuan nay programa ang United States nga iyahang kuanon ang mga Hamas o ang mga Palestinian nga naguba og mga balay nga itukod ang balay balik, no, ang programa sa United States. Pero ang nahitabo murag dili siya dayon kay kanang gi-violate ang mga kasabutan sa US o sa Hamas. Kay ang gusto sa United States nga ili down tanan armas sa Hamas. Pero ang Hamas dili sila muli down sa ilang armas, dili surrender nila ang armas. Muna nga padayon gihapon ang war. Pero ang kuan gid sa United States nga mo kuan sila diha, mo kuan silang programa. Pero I don't know unsa na poy mga kuan development sa mga plano sa kuan sa US kay, pero gaplano gyud ang US nga mo kuan gid sila diha, no, mo control. So kining 42 months prophecy mga kaigsunan nga mo kuan gyud ang Gentiles, no, most specifically ang United States, no, kay mao may nakakuan gid sa prophecy. So kini nga kuan, kini nga pagpasabot gipasabot ang mga pioneer sa una sa theory, no. Nay siya, how can anyone trade any place underfoot for any given length of time unless he is there to do it? And how can the given length of time begin until he enters the place to trade and start trading it? And how too can that time end until he ceases trading that place and leaves it? Since there was no Gentile power at all to see, nothing of any trading Gentile power even in Jerusalem, let alone actually trading it underfoot in 1955, then accordingly,
This last 42 months, Revelation 11 simply could not and did not begin anytime in 1955. And since there has been no such Gentile power in any such way, shape, or form in Jerusalem since 1955 up to mid-1958, then this Revelation 11 to 42 months likewise could not and did not begin anytime in 1956 or 1957 or up to mid-1958 and likewise so up till now 1984. Sa ato pa, gi-study ni siya mga 1984 mga kaigsonan, no? Mao na nga ang theory, no, nga sa Bisyan nga wa pay Gentiles nga nag-trade down sa Promised Land gikan sa 1955 hangtod sa 1958 o 1957 56 ug 1957 ug 1958. Mao na nga hangtod sa 1984. Buot pasabot mga kaigsunan nga naay prophecy nga atong gilantaw nga naay trading down sa Promised Land by the Gentiles. Another passage naging sa track 42. Trading is defined as both to step along at to trample something beneath the feet. Tracts 40 verse 2. Muna siya ay gidefine sa trading giingon sa Revelation 11:2. The Gentiles could not step along in Jerusalem nor tread or trample it beneath their feet unless they were in the city. They were not there in 1955, nor in 1956, nor in 1957, nor up to mid-1958, and are at now in 1984. Hence, this climactic 42 months of the times of the Gentiles did not begin because they could not begin any time prior to mid-1958 and up to the present in 1984. But pasabot mga kaigsonan nga wala pa gyud maka-trade down ang Gentiles, no? The simple self-evident fact that the Gentile must necessarily occupy Jerusalem for the duration of their final 42 months of trading or ruling the city is the one and only key to our correct understanding when these 42 months begin. At this juncture, we must be guarded not to let a hasty spirit and superficial thinking betray us into misconstruing this key concept as leading to time sitting. Okay, ang uban nga time sitting man gud ani, no? Mana nga nagingon si Brother Bingham nga dili pwede nga maabot ta diha sa misconstruing this key concept of leading to time sitting. For absolutely in no wise does it do so. To be sure, the four-horned Gentile power must go into Palestine and must occupy and take over control of the holy city before their final 42 months of trading it. Underfoot can begin as we have repeatedly seen from the rod statements so far considered. To be sure too, we must unavoidably know when they go into Palestine proper. Sa ingon ni Brother Bingham, to be sure too, we must unavoidably know when they go into Palestine proper. Maura gini ato ang ilhanan mga kaigsunan. No, makaibalo kita na kung ang Gentiles mo adto na gid siya sa Promised Land. Mana mga kaigsunan nga wala pa ta kabalo
O ano sa ani siya magsugod, o ano sa siya mo ending. Pero gahatag ang kuan ang statement nga mabal-al lang nato kung sila moadto na siya sa Palestine proper. Makiksunan. Another passage. But the very moment or day or week or even month of their entering the land need not necessarily and may not actually mark the beginning as God's constituted of the final 42 months of their lifting up their horn over the city and treading the place under their feet. Precisely what act on their part after their entrance into the city, God will mark as actually constituting the beginning of their final 42 months. Ano sa daw? After the entrance, no? After the entrance into the city. Ito pa, ang mark sa beginning, sa 42 months, dili sa pagsugod nila pag-intra. After sa pag-intra nila sa syudad. Maunay marka sa beginning sa 42 months, mga kaigsonan. So though they will then know approximately where they are in the 42 months period and will thus be warned of its approximate end, yet only God will know the exact day and hour of the end of unless we have just allowed He deems it provident then to reveal it to them, that they may know it at least as much in advance as Moses knew about the Passover in his day, for it is certain that God will not keep us ignorant of the things we ought to know. Zato pa, mga kaigsunan, dili gid pwede nga dili na ipahibalo sa Ginoo sa diha nga magsugod na ang 42 months prophecy. Kay nag-ingon siya, for it is certain that God will not keep us ignorant of the thing we ought to know. Makaibalugyod ta mga kaigsunan, no? Mana dili nato ma-timeset kay wala man magkuan ang spirit of prophecy na may tungod sa sakto gyud nga detail sa 1260 days or 42 months prophecy. Ngayon dia. So when current events finally confirm as indubitable and impeachable fact the takeover and control of Jerusalem by the four-horned Gentile powers, then God's enlightened, take over and control, no? Take over and control. Makontrol gid nila ang Holy City, ang Jerusalem. Makontrol nila sa four-horned Gentiles power. Then God's enlightened little ones will know that the Revelation 11 to 42 months prophetic period has begun. And in the convincing and convicting power of absolute certainty, they will then proclaim it as absolute truth, yet without necessarily knowing the exact day and hour of either its beginning or its ending. So siguro, mga kaigsunan, sa pag-proclaim ana, nga may balaan na ito nga gi-control na gyud ang Jerusalem sa Gentiles. Diha nga panahon na nga nag-ingon diha ang inspiration, certainty. They will then proclaim it as absolute truth, it without necessarily knowing the exact day and hour of either its beginning or ending. This will be the true proclaiming of it
and the true testing and proclaiming of it, and it will mightily power up the proclamation and process of purification, and will quickly effect the gathering of the rest of God's little ones, the 144,000. Thus, expedited shall nation, the 144,000 first fruit, be born at once. Isaiah 66, verse 8. Sa mga kaigsunan, murag maghuna-una tanga murag walay progress ambition mga kaigsunan, no? Murag maghuna-una tamay pa man ang uban nga kuan murag mag ga-progress. Maghuna-una lang punta nga murag wala ning espiritu ga kuan sa ato pero mga kaigsunan naaday kuan mga kaigsunan natay basihanan, no, nga diha gid ang atong pagtuo kuan sa prophecy, no, diha gid ta mag base mga kaigsunan aron dili ta ma-mislead, no, ay daghang kayong mga doktrina nga ayan akong kauban dugay na sa bisyan mga kaigsunan, naluya siya ngayon siya nga iyan ang gadaoton ng bisyan tungod mong sa kulang o pagtuon, no? Kulang siya o pag-study, mana nga niabot na ang panahon nga naluya siya kay ngani ningon siya nga akong kuan sa bisyan ngano man nga dili magpasulti og lain nga mga tawo nga mong bisita, dili ko ganahan ana. Amot na ba po ihunahuna ninyo para sa anak mga kaigsunan? Anong dili man nato tagaan og bahin ng uban? Anong kitaraman? Sa inyo una-una mga kaigsunan. Sig maluya pud mo ana, no? Gaya, Bisan week ko mo tindi Ano sa der? Bisan week ko mo tindi pasulti ta. Magpa-sulti ta. Kay sa manggod katong labi na katong mga katiguman na mabisita nga dili tagaan og bahin mo na nga na-open siya ni. Pero mga kaigsunan, sa manggod nung ang association ka warning po sa ato anong dili gid makuanan ang labi na kung lahing nga doktrina, no? Amura po do kung tanaw na to mura og kuanta kaning mura og kanang diha lang gud ba nga ginadoktrinahan nga wala nay lain, no? Muraga kuan ra gid murag gibutangan para sa bitaw ng kabayo nga murag gibutangan lang og kuan nga di na makalingi og lain. So mga kaigsunan, kitang mga matured Bisyanites, mga kaigsunan, dili ta pwede nga dili nato pasultion ang mga kaigsunan, di nato tagaan o kaygayunan. Pero pasahay man gud diri sa Bisyan, no? Pasabot lang pud nako nga naa pa manggoy dili pa gyud matured sa Bisyan nga karon labi na mga bago, no, niya maghatag siya og study may tungod sa mga sayop nga doktrina mga kaigsunan, medyo makuan ang mga bago nga kuan malibog, no, mana siya kuanan sa atong headquarters, no, mana siya gidipinsahan pod, no.
Pero para wa mo pud magkuan ang atong headquarters sa mga kuan kanang mga nakasabot na gid sa doktrina kanang na-matured na gid sila. Wala siya ga dili nga uminaw ta. Ako nga ni bisag kinsa diha mo kuan, mo istorya ako man paminaw. No? Kay makakuha pang puta o kamatuoran sa ila. Do naay mixed truth and error pero naay truth. Na po error. Ang problema man ko diya sa mga bag-o kung makuha niya po ang error. Man siya gi kuha ni brother kuha ganina ni brother Tera nga kadto lang gi-recognize ni Kristo nga shepherd kadto lang ni entra sa sheepfold dahil gi open sa porter. Mura man ito i-recognize ni Kristo nga shepherd. Niya kung panalitan karon nga ang shepherd nga dili i-recognize ni Kristo, imong ipapakaon pod sa mga kaigsuonan nga wala pa gid taon makasabot, madala gid sila sa sayop, no? Akong taga-ata mo kuan. Kanang atong igsuon dito sa CDO. Sige siyang uban-uban ana nila ni mga kuan independent, sige siyang uban-uban. Nadugay na parehas gid siya. Mao man na siya, wala man siya na establish sa message sa rad. Mao na nga kita mga kaigsunan, ayaw gid mo pag kuan, ayaw gid mo pag kuan sa inyong mind nga close mo, no? Kinahanglan open-minded ta, pero ato pong tan-awon kanang warning nga nagingon nga only lang ang recognize nga shepherds ni Kristo kadto lang naka-entra sa full. Dayon gi-open sa porter kay mao ra man toy siya i-recognize ni Kristo nga shepherd nga magpakaon sa flocks. Mao na nga kana nga punto mga kaigsunan. Dinhi gid ni ma-apply kanang John 10 sa ato nga panahon tungod sa daghang kaayo nga mga doktrina nga nag-blowing, no? Mga gi-warningan ta na mga kaigsunan. So I think isa naman lang ni ka kuan Sara ni ka kuan kay 30 minutes raman. Ever remember, brethren, that the coin of counterfeit revelation is always assimilated from the prophetic pattern of the genuine to come, and circulated before the genuine is minted. Beware therefore of all current teaching on the Revelation 11:2, 42 months prophecy, which has the period presently in progress. It is false coin, refuse it, or it will leave you, brother, sister, defrauded, and desolate of sanctifying, unifying, saving truth. Mani siya pahimangno. May tungod sa mga 42 months. Basig, meet mo aning mga ingani nga magpagtuon. Manay akong gihatag sa inyo mga kaigsunan. Kaya naapoy gatuon aning sayop ang iyahang perception. Then malilid ito, mao din eh. Muna hinaot mga kaigsunan nga inyong nasabtan ni siya nga ang ato ra yung ilhanan mga kaigsunan. No, sa diha nga mo tamak na gyud ang Gentiles sa Promised Land, sa Holy City. Sa diha nga mo tamak na siya, diha nagsugod ang after sa iyang pagtamak diha nagsugod sa 42 months. Masahay dataan na mga kaigsunan. Okay, nagi kuan sa Ginoo na, nagi inspired po ng mga tao. So, hinaot nga ang Diyos magpanalangin itak na sa kagabihan o mayong gabi sa inyong tanan.